the most common thing na nagiging problema sa pagiging OFW is mental health. So, marami din akong kakilala na medyo nahihirapan sa buhay, especially those people na hindi na nakakauwi sa Pilipinas. So, parang 5 years na sila hindi nakakauwi, 3 years, and parang nagiging lost soul sila kasi nga they are not protecting their mental health. So, the only thing that you can protect your mental health, number one, for my opinion, is stay connected to your family. By, since libre naman na yung mga digital sa atin, like Facebook, pwedeng tumawag sa kanila, face-to-face, pakumustahan. Of course, yung kumusta yung buhay nila doon. And syempre, maglalabas ka din ng problema sa kanila para ma-burst out. Para ma-open mo yung self mo na ano yung pinagdadaanan mo para makatulong din sila. Para gumaan yung pakiramdam na nararanasan mo sa iyong sarili. Second thing will be build a community. For me, since active ako sa sa pagtatakbo, I found a community na running community here in Singapore na nagkakaroon ng interaction, all of them. Then going forward, nag-open din ako ng mga struggles ko sa kanila. They're giving me advice, anong gagawin, mga kapwa Pilipino din. Para hindi mo ma-feel na nag-iisa ka sa sitwasyon mo. When in fact, marami ditong mga Filipino na talagang, nahihirapan sa situation nila, especially work. They're being alone. They don't know what to do. They don't know how to start again. So, mga ganon. And then, siguro third is set emotional boundaries sa inyong work. Kasi nga, mahirap naman na puro work ka lang na hindi mo na naiisip yung sarili mo. Like for example, kahit pahinga, weekend na, pumapasok ka pa rin. When in fact, yun yung time mo to recalibrate yourself para lumabas ka doon sa hindi ko naman sinasabing hindi na toxic yung work mo. It's like you need to go out to your comfort zone, kumbaga. Kasi masyadong comfort pag nasa loob ka ng opisina, and then sa sobrang comfort nagkakaroon ka ng mga struggles na like yung toxicity yung toxicity ng mga employees na kasama mo doon, bosses. So parang napupuno ka na. So I think better to have boundaries to your work. Then siguro fourth one is expressing yourself. Gumawa ka ng diaries mo. Diaries. Punta ka sa mga coffee shops. Like that. Magmuni-muni doon, see people. Para lang, ma-feel mo lang yung, sarap pala mabuhay. You don't need to think your work. You don't need to think yung mga negative aura sa nangyari sa week na yon, kumbaga.
para lang ma-recalibrate ka ulit. Taking out a cup of coffee, kung may hobbies ka, you go for your hobbies. Para lang ma-refresh, kumbaga. And then, lastly, if you have a problem, the best thing you do is ask for her help. Kailangan mong tumawag ng isang friend mo na pagsasabihan mo ng problema mo. Kasi sometimes, mga OFW na katulad natin, not all the problems that we say is masasabi natin sa mga kapwa nating, masasabi mo yung problema mo doon sa family mo kasi ayaw mong maging burden sa kanila. When in fact, we need to support, nagiging positive tayo sa kanila, we can give whatever they want, kung anong kailangan nila. If they want money, we can give to them. And I know the feeling that ang hirap sabihin yung problema mo sa parents. Ayun na nga. So, ano pa? I think that's it. Sana nga lahat na Pilipino na OFW, sana magkaroon kayo ng magkaroon tayo lahat ng yung clarity to protect para maprotektahan ang ating mental health natin. Kasi pag hindi natin naprotektahan ang mental health natin, either we will lose ourselves and we will do something not good sa ating mga sarili. You know what I mean. So, yeah, ingat kayo parate, and if you like this video, don't forget to like and subscribe para ma-continue ko tong project na to. So, yeah. Thank you. Bye-bye.